Nakagawa ng kasaysayan ang Pilipinas. Ang Filipino-American na mga awit na si Sofronio Vasquez ay ang unang Asyano na nanalo sa The Voice USA pagkatapos ng 26 na season, at ang kanyang tagumpay ay walang kulang sa inspirasyon. Noong 2019, sumabak si Vasquez sa tawag ng tanghalan singing competition sa It's Showtime ng ABS-CBN, na nakakuha sa kanya ng mga sumusunod. Naabot niya ang semifinals, nagre-ranggo sa ikatlong pwesto. Regular din siyang kumonekta sa mga tagahanga sa Filipino streaming app na Kumu, na nakakuha ng Kumu Diamond Award noong 2021 bilang isa sa mga pinaka-pinapanood na streamer nito. Nanalo rin siya sa maraming Kumu host na singing competitions, kabilang ang Sing It Off, Raise Your Voice, Singing Royals, at Ang Galing Mo. Higit pa sa streaming, nagdip din siya sa songwriting, na inilabas ang kanyang single na, Bakit Hindi Ko Sinabi, noong 2020 sa ilalim ng Old School Records, isang sub-label ng ABS-CBN Music. Noong 2022, nag-follow up siya ng dalawa pang track, Bililan, at Mahalaga, sa ilalim ng Normal Use Records. Gayunpaman, nagpa siya si Vasquez na ituloy ang kanyang iba pang hilig sa dentistry. Ayon sa kanyang LinkedIn profile, nag-aral siya ng dental medicine sa Misamis University sa Ozamis City, Misamis Occidental. Habang nag-aaral para sa kanyang dental board sa Pilipinas, nagpa siya siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang musika, matapos ang biglang pagpanaw ng kanyang ama noong 2022. Determinado na ipagmalaki ang kanyang yumaong ama, lumipat si Vasquez sa US para sa wakas ay makamit ang kanyang mga pangarap sa bituin. Ang paglalakbay ni Vasquez sa The Voice ay nagsimula sa isang stellar note sa panahon ng blind auditions noong Setyembre. Ang kanyang madamdaming pag-awit ng I'm Goin' Down ni Mary J. Blige ay pinaikot ang lahat ng apat na upuan ng mga hukom, Snoop Dogg, Michael Bublé, Reba McEntire, at Gwen Stefani. Pinili niya si Michael Bublé bilang kanyang mentor. Sumali na ako sa The Voice Philippines, walang lumingon sa akin, and 10 years later, napasali ako sa The Voice America and the naging 4th chair, Turner, ako. Dati pinapangarap ko lang sana kahit di kami lingunan, kahit 0.1 second lang makita kami sa TV, Vasquez said, thanking It's Showtime host Vice Ganda for inspiring him to dream. Sumali ako sa The Voice Philippines, at walang bumaling sa akin. Makalipas ang 10 taon, sumali ako sa The Voice America, at naging 4th chair Turner ako. Noon, pinangarap ko lang na kahit walang lumingon sa atin, baka tayo maaaring lumabas man lang sa TV kahit 0.1 segundo lang. Sa buong kompetisyon, ipinakita ni Sofronio ang isang malakas na boses, versatility sa genre, at emosyonal na lalim, na pinuri para sa kanyang kakayahang kumonekta sa parehong mga hukom at madla sa pamamagitan ng kanyang taos-pusong pagtatanghal. Kasama sa mga highlight ang kanyang mga cover ng If I Can Dream, ni Elvis Presley sa playoffs, at ang Crying, ni Roy Orbison noong top 8 round, na umani sa kanya ng standing ovation mula kay Bublé. Ang iyong mentorship ay isang pagpapala sa akin, sa aking pamilya, at sa lahat ng nangangarap doon. You have opened up so many doors, wika ni Vasquez sa kanyang mentor bago siya kinoronahang panalo. Ito ang unang panalo ng coach ni Bublé sa kanyang debut season. Ang panalo ni Vasquez ay nakaugat sa suporta ng komunidad. Ang mga awit ay suportado ng mga Filipino-American na tagahanga sa US at sa ibang bansa. Ang mga sukatan ng social media, 6-digit na panonood at libu-libong likes, ay nagpakita ng kanyang mga video na patuloy na nangunguna sa performance ng kanyang mga kakompetensya. Bilang unang Pilipino at Asyano na nagwagi ng The Voice USA, ang tagumpay ni Sofronio ay isang patunay ng katatagan, talento, at kapangyarihan ng hindi sumusuko sa iyong mga pangarap.